ito, ano 'to, picture 'to ng langit. Tapos tayo 'di ba, alam ko naman na ilang beses natin na naranasan ngayong taon yung ano, pinagpe-pray natin na gusto ko na umuwi sa langit, gusto ko na mag-ano, mag-rapture para maging maayos na lahat. Tas may mga prayer din tayo kapag worship na, ano, Lord, ibaba mo dito sa lupa yung glory ng kalangitan, yung mga ganon. Tapos may mga prayer din na, let your kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven. Pero lahat po ng yon, possible po talaga yon na maranasan natin dito sa habang buhay pa tayo na hindi natin kailangan umuwi agad sa langit para maranasan yon, kundi ang kalooban ni Lord, maranasan natin yung kalangitan habang nandito tayo sa lupa. Tapos hindi ko po sure kung ano, may mga nanonood pa sa atin na mga yung It's Supernatural, naturals. Tapos yung ibang mga ano, mga godly na documentary. Pero ano, yung sa mga taong to, ano, may nararamdaman ako na parang ano, yung spiritual na inggit. Parang ba't sila nakakarating sila sa ano, sa heavenly places? Tapos bakit ganun yung nararating nila? Ano bang sikreto nila? Ano bang mga ginagawa nila? Tapos may part sa akin na ako din po Lord, gusto ko pong makarating sa ano, sa heavenly places. Gusto kong makakita ng mga visions, ng mga ano, heavenly things, ganyan. At pinagpe-pray ko minsan na Lord, iparanas mo naman po sa akin to. Pero naisip ko, kaya ko kaya kapag sa akin pinaranas yun ng Panginoon. At sa atin, di ba, may mga ano sa atin, yung mga nakakita na ng vision, may mga na iba't ibang naranasan na sa Panginoon. Pero ngayon ba, hanggang ngayon, nakakaranas po ba tayo ng mga ganon nga? At sabi nga po dito sa Ephesians 2:6, ito po yung ano, key verse po natin. Sabi dito, and raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Ayan, sinabi pala dito sa verse na to na we can go to heaven daily. At kung nagtatanong tayo na paano tayo makakarating sa langit araw-araw? Eh buhay pa nga tayo. Sabi dito sa ano, sa NLT version, yan, for he raised us from the dead along with Christ and seated us with him in the heavenly realms because we are united with Christ Jesus. Nung napako si Jesus sa krus at nung namatay siya, muli siyang nabuhay 2,000 years ago. At nung tinanggap natin si Jesus, Lord and Savior, we are already seated with Him na in the heavenly places. Meaning, may access na po tayo sa mga spiritual things kasi ayan na nga po yung sinabi ng Panginoon. At sa Tagalog, sabi dito, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Anong meaning ng mamuno? 'Di ba ano, ang minimin niya may authority para yung mag-lead ganon. At tayo 'di ba, binigyan tayo ng authority ng Panginoon para ano, i-command yung mga blessings natin na dumating na at yung na-preach ni Ate Mer dati na lahat tayo may dominion anointing dahil may Jesus nga tayo. May power din tayo to warfare, 'di ba? Dahil si Lord, He is with us na si Lord nga yung Emmanuel natin. Tapos, sabi pa dito sa TPT, He raised us up with Christ, the exalted one, and we ascended with Him into the glorious perfection and authority of the heavenly realm. For we are now co-seated as one with Christ. Na ganun yung ginawa ng Panginoon sa atin. At hindi ko po alam kung may mga nakakaalam na po dito ng sikreto ng verse na yan. Pero ayun pala yung sinasabi ni David Diga Hernandez na kapag nalaman natin yung secret ng verse na yan, parang ano, pwede na tayo lumakad sa impossibilities ng buhay kasi nga lahat nga nagiging possible dahil nga kay Jesus. Tapos, ayan, nalagay ko dito na ngayong taon, di ba, umamin man tayo o hindi, alam kong may mga pagkakataon na na-down tayo ng sobra, ng lupaypay, naging biktima ng kaaway. Pero dahil pinapaalam sa atin ng Panginoon yung bagay na to, bago magtapos yung taon, kailangan mag-stand strong na tayo sa Panginoon. Ayun, kailangan mag-finish strong na tayo this year. At sabi nga dito, yan yung sunod po. Ayan, ito po dapat yung ano, yung ita-title ko sa message. Pero ayun, basta ayan, sabi ayan,
nakalagay po dyan, ascending heights in prayer. Na sa prayer, di ba, hindi tayo sa gantong level lang, kundi may iaangat pa tayo na dahil si Jesus nga, di ba, dahil sa ginawa ni Jesus sa cross, siya yung naging righteousness natin para makalapit tayo sa Ama. Yan, we can reach high prayers kung pipiliin natin. Ayan, tas minsan po, di ba, akala natin yung gospel, about lang yun sa yung kapag nag-share tayo, parang akala lang natin na, Aaron, tanggapin mo si Jesus. Si Jesus namatay siya sa krus, nabuhay, at muling babalik. Parang akala natin ganun lang yung gospel nung inaccept natin si Jesus. Pero totoo naman yon na ganun yung gospel. Kasi yun yung sinabi sa Bible na kapag tinanggap mo si Jesus, sure na yung eternal life mo. Hindi ka mapupuntang impyerno kundi sa langit ka talaga. Ayan, totoo naman po yun. Pero kaakibat ng pagtanggap natin kay Jesus, yung sinabi po sa Matthew 4:17. Ayan, sabi diyan, ito yung early ministry ng Panginoon. Sabi dito, from that time, Jesus began to preach and say, repent, change your inner self, your old way of thinking, regret past sins, live your life in a way that proves repentance, seek God's purpose for your life, for the kingdom of heaven is at hand. Tas yung kamukha ng verse na yan, yung sinabi po sa Luke, neither shall they say, lo here or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. Na sinabi po dito na yung kingdom ng Panginoon is within us, na hindi na pala natin kailangan na hintayin yung New Jerusalem or yung New Heaven, kasi nga, the kingdom of God is within us, na pwede na natin maranasan yung mga heavenly things ngayon na po mismo. At di ba may kanta po na yung heaven is in our hearts, kasi possible pala talaga yon. At sabi nga dito, where we are in heaven right now is not a future thing. It is now. Sabi dito na hindi tayo mapupunta sa langit after death na, kundi ngayon pa lang pwede na tayo mag-ascend, di ba? Sa heights na kalooban nga ng Panginoon. At may mga tawag din tayo sa mga sarili natin na we are citizens of heaven. At possible pala talaga yon kasi ako, lang, parang may time na uy, wag ka nang magganyan kasi citizen na tayo ng langit. May times na ganon lang ako, pero hindi ko naiintindihan talaga. Pero ngayon, dahil nga dun sa verse na yon, naunawaan ko po talaga. At si Jesus, di ba after nung death niya sa cross, di ba nag-ascend siya sa langit? At tayo, di ba, ano po yung iniintay natin na ascension natin? Rapture, di ba? Iniintay natin na mag-ascend din yung body natin papuntang langit. Pero spiritually, nag-ascend na pala tayo. Yun nga yung tinanggap natin si Jesus. Yung sinasabi ko kanina na we are seated with Christ, di ba? In the heavenly places. Na yung spiritual na buhay natin, nag-ascend na pala, nauna na sa body natin. Ibig sabihin nga, ayun, masasabi mamaya. Tapos sabi dito, dahil may Jesus na tayo, heaven is accessible na. We can now ascend to a higher level. Hindi lang sa sa mga blessings, kundi sa prayer nga din po. At sabi po sa John 1:51, ayan yung sinabi dyan na yung angel ng Panginoon ay nag-ascend at nagde-descend sa Son of Man, kay Jesus. At may sinasabi po 'di ba sa Bible na yung verse na kung ano yung spirit na nagdwell kay Jesus, yun din yung spirit na meron sa atin ngayon. At yun nga po yung Holy Spirit. At etong ladder na to, 'di ba? Ang isa pang kwento na may ganyan, yung kay Jacob. Ibig sabihin, 'di ba, na yung angels, dahil may same spirit tayo na katulad ng kay Jesus, yung angels busy siya mag-ascend at mag-descend upon us. Na we can actually see from the realm of the Spirit. Ayun, mas magagets po natin to sa mga susunod. Tapos sabi po sa Ephesians 1:3, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Ayan, paulit-ulit po yung heavenly realms, tapos yung spiritual blessings. Kasi nga, basta maintindihan natin yan, kapag, parang winelcome natin yung Holy Spirit na, nga. Tapos sabi dito na,
dahil nga, tayo tawag doon, citizens of heaven na tayo, we are seated, di ba, sa heavenly realm, we are living there, we operate from there. Na nasa sa atin na lang kung yung tayo mismo, yung kikilos tayo sa kung ano yung kalooban ng Panginoon o yung patuloy na magpapaapi na lang ba sa kaaway o yung magsastand ka at ipaglalaban mo yung karapatan mo sa Panginoon. Tapos, ayan, may mga picture dito na nagpe-pray nga. Ayan, may mga tao na madalas silang mag-pray tsaka mag-intay sa Panginoon na ibaba na yung mga blessings, not knowing na nasa atin na talaga yung blessing. Kasi nga, we are seated in the heavenly place. Pero by faith, di ba, makiklaim natin yung mga blessing kapag inas natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. At sabi, yung heavenly realm, nag-e-exist siya sa eternity. Kapag sinabi pong eternity, ibig sabihin, lahat doon tapos na. Everything is done. Lahat settled na, ganyan. At sa eternity, doon natin ma-access kung ano yung, at doon natin mamamanifest kung ano yung, binigay na po sa atin ng Panginoon. At kapag usapang eternity, naalala ko po yung kanta na to. Ayan, yung For Eternity is Written in My Heart, na pag kinakanta to, parang naiiyak-iyak ba ako kasi parang sabi ko, Lord, naglulong na ako sa ano yun? Parang naglulong na ako sa eternal life na no more tears na, no more crying, no more pain, no more dying, yung ganon. Pero ang totoo pala talaga, di ba, eternal life began nung tinanggap natin si Jesus. At sa loob ng eternity, we have more than enough na kasi nandyan nga po, na-provide ng Panginoon lahat. At sa eternity, di ba, we are outside of time. Na kapag palaging kinakanta to, yung puso ko naglolong na, Lord, I'm longing for that day na hindi na po tayo magkakahiwalay. Pero di ba, ang pinopoint ko po dito na araw-araw since na born again po tayo, we are seated in the heavenly places with Christ, na si Jesus, di ba, kasama na natin siya. Kaya kung ano man yung mga longing natin sa Kanya, parang okay lang yon. Pero kasama na nga natin siya, kaya hindi tayo dapat malungkot pa, di ba? Tapos, ayan, na habang nandito pa tayo sa lupa, pwede nating i-enjoy yung presensya nga ng Panginoon. Tapos, habang ginagawa ko po yung yung PowerPoint na to, para may ini-impart yung Panginoon sa akin, etong yung phrase na to, nakalagay dyan yung come up higher. Parang ko, Lord, ano po ba yun? Na ini-impart nga sa akin ng Panginoon na to come up higher sa prayer, sa lahat ng ginagawa, sa mga paglilingkod, kasi may pa nga, yung parang may ikakalago pa tayo na may mga times na iniisip natin hanggang dito na lang ba ako? Sa Sunday school, iniisip natin, attendee na lang ba tayo? May mga pagkakataon na iniisip natin na sa worship service, ganito na lang ba tayo, taga-upo, taga-butas ng upuan, taga-dami ng attendance. Pero di ba, tinatawag po tayo ng Panginoon to come up higher kasi may ilalago pa tayo at saka hindi pa tapos sa atin ng Panginoon. Kaya kung hahayaan lang natin siya, di ba, we can come up higher at pwede pa nating madig o mahukay, marating yung lalim nga ng Panginoon. Tapos may isang dito, may isang kwento. May isang church. Ayan, yung church na to, sige, next mo. May isang church na, super close sila kay Jesus. Walang picture. Walang load. Pa-connect po. Ayan. Sayang yung picture. Pero may isang church na super close nila sa Panginoon. As in, lahat ng tao sa church, close na close kay Lord. Tapos, sa church na to, totoong story, sa church na to, normal na lang sa kanila yung, yung mag-ascend. Ayan yung nakalagay doon na picture,
na text, yung mass ascension. Parang possible pala talaga to na dahil yung bawat members ng church na yon close na close sa Panginoon, lahat sila pinaparanas ng Panginoon sa kanila yung glory ng Panginoon. May kunyari si Jess, dinala sa dinala sa gantong lugar, tas ganito yung pinakita. Tapos si Althea, dahil close na close siya sa Panginoon, may, may ginawa sa kanya, ganyan. Basta yung, alam niyo po yung mga encounters sa Panginoon na si Alona dinala sa langit, si Raylin pinakitaan ng angel, yung mga ganon, bawat isa, lahat sila nagkaroon ng encounters sa Panginoon. At ang galing lang, parang nainggit ako sa church na yun. Parang sabi ko, ang galing, pwede pala talaga. Kaya, ayun, pwede din talaga yun sa atin. Tapos, dito nga din, may picture na ba? Ayan, may picture kasi dyan. Imagine niyo na lang po. Sa taas na banda, ayan, tatlo yun. Sa taas na picture, may nakalagay dyan na, eagle. Sabihin nyo nga po, eagle. Ayan, may nakalagay dyan na agila lumilipad. Imagine niyo na lang. Ayan, tapos, ang kwento dito, yung sinabi ko sa inyo na church na may mass ascension, isa siya sa nakaranas noon. Yung may eagle na picture, basta imagine niyo na lang po. Yung may eagle na picture, ang sinasabi po niya, nung babaeng yon, na habang nananalangin sila, dinala yung spirit niya ng Panginoon sa alapaap. Ayan. Tapos, yung babaeng yon nakahiga siya sa likod ng malaking eagle. Tapos, nagsosoar high lang sila. Yung parang lumilipad, dinala sa glory ng Panginoon. Tapos, habang lumilipad sila, di ba may verse sa Bible na, yung nakalimutan ko yung English. Pero ayun, tapos, habang dinadala siya, habang nililipad siya ng eagle, yung eagle na yan, nakita niya may mga kidlat. Tapos yung kidlat na yon, tinatamaan isa-isa bawat church members. Ibig sabihin, parang ina-anoint ng fire ng Panginoon yung bawat isa. Tapos, habang tinatamaan yung bawat isa ng electricity na yon, parang kidlat, lahat daw nagiiyakan kasi hindi nila makontain yung pag-ibig nga ng Panginoon. Tapos, kasabay nung babaeng yon, may isa pang babae na ang na-experience niya naman, etong picture na yan. Ayan, di ba nakikita natin parang parang apoy, pero chariot of fire po yan. Ayan, sa chariot of fire po yan, nakita niya yan na grabing dumadaan. Mababasa niyo po yan, merong ganyan sa Elijah. Tapos, Elijah. Tapos kasabay po ng nakita ng babae na yan, yung chariot of fire. Dinala siya ng Panginoon sa throne room. O dun sa, basta yung sa, ang tawag doon? Yung madaming mga heavenly host, yung ganon. Tapos, sinuotan siya ng Panginoon ng robe. Yung tela na puti. Tapos sabi niya, nung sinuot daw yun ng Panginoon sa kanya, bumigat daw yung pakiramdam niya kasi nga, daw yun, glory nga yun ng Panginoon. Tapos, sabi dito, nakita niya daw yung fire ng Panginoon na sinusunog bawat mga impurities, di ba? Nililinis bawat mga tao, bawat mga kaluluwa. Tapos, ang dito, yung sinasabi ni Paul na dapat mag-die daily kayo, yung palagi kayong mag-die to self. Doon ko na-realize na, kaya siguro sinasabi ni Paul na yung ang dami niyang tongues kaysa sa atin kasi nga lagi siyang nagda-die daily to the point na dinadala siya ng Panginoon sa heavenly realm nga. Tapos sa pangatlong picture naman, kasabay nung dalawang to, may isa pang nag-testimony na yung babaeng iyon, dinala sa field, ayan, sa field of flowers. Tapos may isang mahabang hagdan daw, tapos si Jesus, nandun siya. Tapos, nakita niya daw lahat ng church members na sinasayaw ng Panginoon. Tapos nung sumasayaw daw sila, nung inikot na daw ni Jesus, nag-iba na daw yung itsura, naging glorified na. Parang natuwa ako sa part na sabi ko,
kailangan masayaw na ako ni Jesus para gumanda na ako. Parang may ganun sa akin. Pero ang sabi daw ng Panginoon sa kanya, yon sa nakaano niya, yung sa field, sabi daw, sobrang in love ako sa church nyo kung paano akong mahal ng church nyo. Nagets nyo po? Parang sobrang in love si Jesus kung paano siya mahal ng church na to. Kaya nakakatuwa yung ganong experience sa Panginoon na possible naman po talaga na maranasan natin yon if we come up higher. At nung book sale nga po, kasabay ng pagbili ko ng study Bible, bumili din ako ng libro na to. Ayan. Kasi kinikwento na nga siya, di ba, ni Ate Mer sa atin. Pero nakapagbasa naman ako ng mga book niya. Pero ito nga yung pinili ko na bilhin. Yan. Yung Divine Revelation of Satan's Deception and Spiritual Warfare. Parang nung binili ko to, sabi ko, gusto ko na talaga makipaglaban, totohanan na to na battle. Parang hindi na ako magpapabebe, kailangan laban kong laban. Kaya binasa ko na yan. Tapos, ayun nga, sa sobrang dami kong natutunan dito, itatry ko po i-summarize ngayong gabi kung ano yung nilalaman nung unang book, yung Satan's Deception. At kasabay nga ng mga nasabi ko kanina, di ba? Kailangan ma-identify muna natin kung ano ba yung hadlang para hindi natin maranasan yung ganong glory ng Panginoon. Na di ba sabi nga sa verse kanina, we are seated with Christ na. Pero bakit hindi natin nararanasan? Meaning may hadlang. At kung ano man yung hadlang na yon, dapat malaman na natin yon ngayon. Tapos, yan, si Mary Kay Baxter, sa libro na to, dinala siya ulit ng Panginoon sa hell. Ayan, sa hell, nalaman niya na, ayun, sinabi niya ulit sa libro na, yung hell, sige, next natin. Horrible and sad place. Sobrang mainit, tas puro kasamaan. Tas yung apoy talagang, nagbe-burn, yung hindi natutupok. Tapos may mga ahas, sobrang dami. Tas nagulat ako sa sinabi niya, may ahas daw na kasing laki ng tren, ay mas malaki pa sa tren, tas mas mahaba pa sa tren. Napaikot-ikot daw sa loob ng impyerno. Tapos hindi lang yun isa, kundi madami nga. Tas yung mga daga, kung may bubwit dito, mas malalaki yung daga doon. Tas sabi diyan, may grief, fear, sorrow, tsaka puro hatred. Tapos sabi dito, ang dami niyang mga narinig na tao na, yung iyak ng iyak, galing sa Middle East, galing sa ganto, galing sa Pilipinas, galing sa Amerika. Ibig sabihin, di ba, lahat nga walang exempted kung hindi talaga tama yung pamumuhay ng tao. Tapos sabi diyan, walang hope, blasphemous people, lahat kinakurse ang Panginoon. Tapos sabi dito, madami daw tao doon na nag-enjoy sa pananakit sa mga tao. Hindi lang physically, kundi emotionally na din. Kaya parang naano ako dito na kailangan talaga, Lord, yung maging yung maging maingat ka sa mga words mo kasi may pala talaga yun. May factor nga talaga. Tapos sabi dito, ayan yung sinasabi sa Ephesians na nandito lahat yung mga principalities, powers, rulers of darkness of this age, at yung mga spiritual host at wickedness. Tapos sa paglalakad po nila dun sa hell, ayan, yung hell po pala, ang itsura ng impyerno, hindi lang siya basta bilog. Kasi dati akala ko bilog. Kasi di ba yung hell daw, yung pinakagitna ng earth, akala ko yun na yun. Yun pala, siya, ka-shape siya ng tao. Tapos may iba't ibang parts, kunyari sa kamay, dito yung mga mahilig maganto, maganyan, sa bandang leg, dito yung mga ganto kasalanan, mga ganon. Tapos, habang naglalakad daw po sila sa loob nun, nakakita sila ng si Mary Kay Baxter ng glass cage. Sige, next na po natin. Ayan. Wala akong mahanap na kung ano man yung pinipicture out ni Mary Kay. Pero, ayun lang na ko, yung glass cage na kulungan pero glass. Tapos, nakakita din sila ng mga glass bottle. Ayan. Yung mga bote na babasagin, tas may laman yun. Tapos, nakakita din si Mary Kay ng mga regalo na ninakaw ng kaaway sa mga believer, tsaka sa mga taong walang pagkakakilala sa Panginoon. At yung mga ninakaw sa mga believer, di ba, yung mga
yung sa fivefold ministry, yung mga dapat teacher to, pero ninakaw ni Satan. Dapat ito may wisdom to, pero naging mangmang sa word of God. Yung mga ganon. Tapos, yung pang-apat na picture, ang tawag pala ni Satan sa mga ninakaw niya mula sa mga tao ay trophies of Satan. At madami pang iba sa Bible na, dun sa hell na yung imitator talaga si Satan. Di ba sa atin, may tinuturo tayo sa mga bata na merong tree of life. Sa hell, merong tree of evil. Na nagbubunga yon, pero yung mga bunga na yon, parang ang ganda-ganda niya, bumubunga siya ng silver, tas ng gold. Pero pag pinitas mo, nagiging mga uod, mga ganyan. Tapos, sa atin may book of life. Pero sa hell, may book of evil na kung saan nakasulat doon lahat ng mga kasamaan ni Satan. Tapos, ayun nga, yung pinaka-ano dito, yung sa fivefold ministry na, sige, next nga po natin. Ayan, na, ninakaw nga ni Satan na kailangan ma-lose na nga po ulit dito sa earth nga. Sabi dito na may mga tao na yung tinawag ng Panginoon para maglingkod sa Kanya na magiging mga pastor, magiging mga apostle, magiging mga teacher, at magtuturo, pupunta sa ganito, magiging mga missionary, pero na-discourage na lang. At sabi nga dito, kung isa po tayo sa mga taong na-discourage, nalungkot, na-depress, o naging tamad na sa pagsunod sa Panginoon, huwag natin hayaan na nakawin na lang talaga ng tuluyan ni Satan kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon, di ba? Mag-repent po tayo sa mga katamaran natin kasi kailangan magamit po natin yan para sa Panginoon. At kung sa atin man, meron sa atin na nararamdaman na natin na isa ako dun sa ganun tao na yung tinamad na lang, ayan, mag-repent tayo at bawiin natin yung ninakaw ni Satan sa pangalan ni Jesus. Tapos, si Mary Kay Baxter, nagtatanong siya na, Lord, paano po mabubuksan yung mga Kasi may mga doon, parang may mga may mga pinto na kapag binuksan mo, may blessing, ganyan. Sabi ni Mary Kay, paano po natin mabubuksan yon? Tapos kapag sinabi ni Jesus, merong susi, nasa iyo na yung susi, kailangan mong gamitin. Tapos kapag sinasabi yun ni Jesus, nagkakaroon daw siya ng susi na hawak. Tapos kapag binubuksan niya yon, ang sinasabi niya, in the name of Jesus, Yeshua, Emmanuel, be opened in the name of Jesus. Tapos ma-open, marirelease yung blessing na yon. Sinabi nga na yung blessing na yon pumupunta sa Ama, tapos yung Diyos Ama, yung ipapamahagi na kung sino man yung dapat maka-receive ng yon. Tapos, habang naglalakad nga sila, may nakita siyang demonyo na biglang yung nasunog. Tapos parang alam niyo yung yung parang na-cremate, ganon. Naging buhangin. Tapos nagulat si Mary Kay. Sabi niya, hala Lord, ano nangyari dyan? Sabi ni Jesus sa kanya, meron akong anak sa lupa na nagre-rebuke dito. Parang sinabi niya yun, sabi ko, hala, ang galing kapag pala nagre-rebuke kami. Tayo, totoong namamatay yung mga demonyo. Yung totoong nawawala, naglalaho, ganon. Kaya mag-rebuke na tayo. Tapos sabi nga din dito, I am going to be more obedient so that the devil cannot steal the gifts of God. Ayan, maging obedient na po tayo sa sinasabi ng Panginoon sa Bible at kung ano man yung mga gift, di ba, na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, di ba, gamitin na po natin yon para hindi na mawala sa atin. At yung tinuro po sa atin, di ba, sa one-to-one dati na yung sa talents, kapag hindi mo yan ginamit, babawiin yan sa'yo o either na may ibang gagamitin kapag di mo ginamit yan. Tapos na, nga lang din ako, parang na-review ako na, last time kasi, parang may mga pinagdadaanan ako. Tapos sabi ko, di mo na ako maggaganto. Tapos may may mga, ate, ba't di ka sabi ko, nagdadrama kasi ako eh. Parang nagganon ako. Tapos na-review ko ako nung nabasa ko, sabi ko, hala, sorry po Lord kung, may time pa ako para magdrama. Pero dapat, di ba, pinapagamit na natin sa Panginoon kung ano yung pinagkatiwala niya sa atin. Tapos, habang naglalakad pa sila, nakakita si Mary Kay ng isa pang cage na glass na cage, tapos may doon, darkness. Next natin.
may darkness doon. Basta parang may maitim na aura, tapos may maputi, basta salitan lang yon. Tapos sabi ni Mary Kay, ano Jesus, ano po to? Ang sabi ni Jesus sa kanya, ito yung discernment na ninakaw ng demonyo sa mga tao. Na wala na yung totoong discernment sa church, kundi ninakaw nga ng kaaway. Pero dapat, mabalik na yung totoong discernment. Kasi di ba yung discernment, gift to ng Panginoon sa mga anak niya. At yung discernment, ito yung ability para malaman mo kung ano ba talaga yung tamang gawin, kung ano ba yung mali, na base nga sa Word of God. Tapos sabi dito, ayan, itong gift na to, importante to sa church para hindi ma-deceive yung mga tao, mga members, di ba? At yung gift na to, operated to dapat ng Holy Spirit na dapat nang di-discern ka sa pamagitan ng Holy Spirit, hindi yung by feeling lang. Pero 'di ba, ninakaw to ng kaaway at hinaluan ng mga delusion na may mga pagkakataon, may nakakausap ako na feeling ko kasi ganito ganyan, tapos ganyan. Parang tinatanong ko, feeling mo lang ba yan? O totoo ba yan? Hindi, feeling ko lang. Parang gusto ko sabihin, feeling mo lang pala, di ibig sabihin, hindi totoo yan. Parang, ayun nga, may mga pagkakataon na tayo, nandiya-judge na lang tayo ng mga tao, pero wala na yung totoong discernment. Pero di ba ngayon nga, kinokorek tayo ng Panginoon sa bagay na to na dapat yung totoong discernment na sinasabi ng Word of God, yun yung gamitin natin na base nga o sa pamagitan nga ng Holy Spirit. Tapos, di ba may mga prayer din tayo na, Lord, alisin mo po sa amin yung mga bagay na hindi mo kalooban sa amin. Kasi nga, may mga minsan, di ba, dahil hindi naman tayo palagi nandito sa church, bumabiyahe tayo, pumupunta tayo kung saan-saan, at may mga nakakasalamuha tayong tao. Ibig sabihin, di ba, parang may mga iba't iba tayong mga na-encounter, kaya dapat pa rin po natin na ipag-pray na, Lord, kung ano yung hindi mo kalooban sa amin, di ba? Yung mga kasinungalingan ng kaaway, di ba, inaalis natin sa pangalan nga ni Jesus. Tapos sabi dito ni Corrie ten Boom, yan, discernment is God's call to intercession, never to fault finding. Ayan, kapag may nadidiscern tayo sa mga tao, dapat ipag-pray natin yon, hindi yung ikaw kasi ganyan ginagawa mo. Kundi dapat, di ba, tayo yung maging isa sa mga nag-i-intercede para sa kanila na nakita natin nagkasala, ipag-pray natin. Hindi yung i-chismis pa o kung ano-ano nga. At naniniwala pa din ako sa yung covering ministry na hindi porket ikaw yung bida, parang ipagkakalat mo na, kundi kaya tayo binigyan ng Panginoon ng gift of discernment kasi tinatawag niya tayo para mag-intercede nga. Tapos, sa paglakad pa nila Mary Kay Baxter sa hell, may nakita may nakita siyang lumulutang na tela. Ayan, yung tela na, basta telang pa-square, tas lumulutang-lutang lang daw, color white. Tapos tinanong niya, Lord, ano po yun? Tapos sabi ni Jesus, yan? Robe of righteousness, na ninakaw ng kaaway. Kaya pala sabi doon na, yung mga tao ngayon, nagiging mahalay na, parang nasa church pero ganito damit. Parang basta yung hindi lang sa damit, kundi sa mga ginagawa, sa mga ugali, ganon. Parang nagkakaroon ng mga spiritual immorality nga sa mga pag-iisip, ganyan, na wala na daw yung robe of righteousness. Kaya kailangan natin ibalik yon, diba, sa pangalan ni Jesus. Tapos yung pangalawa dyan, ninakaw din daw ni Satan yung totoong pagpupuri ng mga tao sa Diyos, na na-realize ko na si Satan, talaga ito yung magnanakaw, yung thief, di ba? Ninanakaw yung joy ng mga Kristiyano. Kaya pala si David, di ba? May prayer siya na, restore unto me, Lord, the joy of thy salvation and renew a right spirit within me. Kasi totoo nga na, ninanakaw pala talaga ng kaaway yon. At etong pangatlo, yan, yung mga gold at silver. Madami daw nakita si Mary Kay sa hell na basta tumpok-tumpok na mga gold tsaka mga silver.
At ayun nga yung mga finances naman. At sabi nga dito sa Habakkuk, for the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters covers the sea. Ito pala, hindi, yung verse na to, hindi to ordinary na verse lang na si Jess, ang galing-galing niya sa Word of God. Pero dapat, di ba, sa buhay may application na dapat, ang sinasabi dito sa verse na to na isot natin o isik natin kung ano ba yung mga sikreto ng Panginoon. Kasi nga, kailangan maging knowledgeable tayo sa secret ng Panginoon. Kasi di ba yung Bible nandiyan na, babasahin na lang natin, aaralin na lang natin. Pero ano ba yung more than sa Bible? Di ba yung mga secret ng Panginoon na kailangan natin isik. Nang sa gayon, yung knowledge talaga na yan, yung maranasan nga natin. Tapos, paulit-ulit dun sa book na sinasabi na si Lord, He is consuming fire. Na may fire yung Panginoon para tupukin lahat ng gawa ng kaaway, para tupukin lahat ng mga unrighteousness natin at kung ano-ano. Pero ang sabi doon, umiiyak si Jesus sa part na binigay ko na lahat pero yung mga tao, yung mga Kristiyano, parang yung wala lang sila pake na okay lang kahit apihin o ng kaaway, okay lang kahit ganto. Pero ang iniiyak ni Jesus doon, na habang kausap siya ni Mary Kay, sabi, binigay ko na lahat ng sagot. Sana, parang ang inano doon na, sana gamitin naman natin. Tapos sabi nga dito, di ba, sa krus, di ba, ayan, Jesus paid the high price of being mocked, taking the sins of the world on Himself. Yung tinuturo sa atin sa 1-to-1 na si Jesus yung naging, di ba, offering instead of us. Siya yung pinako sa krus instead of us. Kasi nga, gusto niyang ibigay sa atin yung kalayaan na dapat nire-receive na po natin. Tapos, ayan, sabi dito, the name of the Lord Jesus Christ is used to defeat the enemy. Yet we have neglected to use His name and have not understood the power of God's fire to destroy the works of the enemy. We must ask the Lord to send His fire to burn up the forces of darkness, na binigay na ng Panginoon yung fire at gagamitin na lang natin yon. Sabi nga doon sa book na sa Bible, at daming beses na sinabi doon ni Jesus na siya, consuming fire, tapos may sinasabi pa na yung Holy Spirit fire, ganon. Tapos yung sa Acts na, yung nagkaroon ng kapuspusan nga ng Holy Spirit, yung parang mga shape ng tongue dito sa ulo, kasi nga, binigay sa atin yun ng Panginoon para gamitin natin, yung hindi tayo magtatangs pag dito lang sa church, kundi gagamitin natin yun, kasi nga binigay yun ng Panginoon sa atin. Pero sabi nga dito na, yung mga puso natin, kailangan maging dalisay sa harap ng Panginoon in order magamit natin yung fire na sinasabi ni Lord. Ayan, sabi dito, i-release ng Panginoon yung fire of the Holy Spirit and it will go all over the earth and it will bring revival. It will burn off the droughts, it will burn up the demon powers, at yun na yung time ng judgment nga ng kaaway, kasi nga yung blood ni Jesus, na-shed din siya sa cross para nga magkaroon tayo ng authority. Sabi dito, ilang beses na ulit ni Jesus na gamitin niyo yung pangalan ko, gamitin niyo yung pangalan ni Jesus para mawala nga yung mga gawa ng kaaway sa buhay natin. Tapos sabi dito, yan yung fire ni Lord, it brings cleansing, at ginagagamit yon para matalo yung kaaway. It has weapon against, He has weapon against Satan, He has swords, He has His mighty word. Na yung word of God, diba, panlaban natin yun sa kaaway. Tapos sabi nga din dito, we must recognize that we have been far too lazy and apathetic about the things of God. Na kailangan daw natin ma-recognize na may times sa buhay natin na yung parang pinawalang bahala na lang natin yung word of God at kung ano yung sinasabi ng Panginoon. At kahit daw binigyan na tayo ni Lord ng mga gift para magamit, 'di ba, for His kingdom, ayaw daw natin gamitin. Na sa atin, 'di ba, may mga tinawag si Lord para mag one-to-one, pero ayaw mag one-to-one. Ayun, i-repent natin yun sa Panginoon yung mga time na nag-iinarte pa tayo. At sabi nga dito,
May mga pagkakataon kaya hindi natin ginagamit kasi nga natatakot tayo na kapag ginamit natin baka may ma-offend sa gagawin natin o baka may kumontra, pero hayaan na natin, sabi diyan, hayaan na natin 'yon kasi gusto ng Panginoon na magpagamit tayo sa Kanya at maglingkod nga tayo. Na maraming mga kaluluwa yung umiiyak sa impyerno na sinasabi nila na sana pala naging born again na lang ako, sana nagpagamit na ako sa Panginoon. Kaya ayun, 'di ba? I-repent natin lahat ng mga pagkukulang natin sa Panginoon. At ayun nga, habang 2023 pa din, 'di ba? Time na para yung ayusin natin yung buhay natin para kina next year kina next year, 'di ba? Kayang-kaya na natin ulit magpagamit sa Panginoon. At sabi dito, we need to work together in Jesus' name to accomplish God's purposes. It takes a corporate anointing to break yokes of demonic bondage of people. God desires a restoration of unity in the body of Christ. Na-realize ko nung nabasa ko to na kaya pala si Satan, inaatake niya yung loob ng church. Yung kapag wala na siyang magawa, yung loob na ng church yung aatakihin niya. Kasi nga, merong anointing kapag united tayo. Ayan, yung sabi dyan, di ba? It takes a corporate anointing to break yokes of demonic bondage. May mga bondage yung demonyo na hindi mabe-break, hindi mababali, hindi mawawasak kapag yung scattered tayo. Kaya, di ba, time na para mag-unite ulit tayo in the spirit sa gawain na to ng Panginoon, yung sa pagpe-pray, yung sa paglaban, di ba, para sa kingdom of God. Di ba, time na, di ba, as a church na maging united ulit tayo para ma-break natin yung bondage na dala nga ng kaaway. Kasi tandaan natin, di ba, may iba't ibang klase ng anointing. Ikaw, Aaron, may sarili kang anointing. Pero yung church, may anointing din na kapag pinagsama-sama, di ba, bawat members, nagiging powerful nga po. Ayan, sa paglakad pa nila Mary Kay, may nakita silang mga pinto. Ayan, may nakita silang 15 na pinto. Pero 5 lang yung pinaka naaral ko kasi ito yung pinakamahabang part doon sa libro. Ayan. Sa unang pinto, ayan, next natin yung pinto. Ayan, sa unang pinto, pagbukas nila ng pinto, nakakita sila ng madaming mga kotse, ayan, madaming mga damit, mga accessory, mga shoes, computer, tsaka pera. Yan, naisip ko sa damit, kaya siguro kulang-kulang tela ng mga suot ng babae ngayon kasi ninakaw ni Satan lahat. Naisip ko lang, kasi may clothes dyan eh. Parang naisip ko, di ba pag nakakita tayo naka-backless, uy, kinulang sa tela. Siguro kaya ganon, kasi nga ninakaw ni Satan. Tapos yung mga yung mga iba't ibang bagay na yan. At ang pinaka-pinapoint ng pinto na to, ayan, sabi dito, ang pinaka-importanteng ninakaw ni Satan sa mga tao ay yung shoes. Tingin nyo, bakit shoes? Para hindi maggala. Pero ninakaw ni Satan yung shoes. Ito yung shoes ng mga believer na mismo. Yun nga yung sinasabi ko kanina na shoes ng mga ng mga teachers, ng mga apostle. Basta, ayun kasi yung inaatake talaga ni Satan. Yung shoes nila, yung ninakaw ni Satan na, kaya 'di ba may mga tumigil na sa pagpapastor kasi ninakaw pala yung shoes. At yung shoes na yon, hindi lang yun basta sapatos na Nike o Adidas, kundi yun yung shoes of the gospel. 'Di ba sa spiritual armor, 'di ba? May shoes of the gospel. Ibig sabihin, si Satan ninakaw niya yung nalalaman ng believer na word of God para palitan nga yun ng delusion na ito magpapastol dapat to pero na-discourage na lang. Kasi nga, gawa ng kaaway yun na may mga paglilingkod dapat tayo sa Panginoon pero yung napepending tas minsan na-delay, pares lang. Yung napepending tas minsan nawawala kasi ninanakawan tayo ng kaaway pero i-rebuke natin yun tsaka wag na tayong pumayag na nakawan na lang tayo in Jesus' name. Tas sabi ni Jesus dito, sabihin mo sa mga anak ko na huwag silang mag-give up sa Kristiyano nilang pamumuhay. Huwag nilang hayaan na nakawin ni Satan yung shoes of the gospel. Huwag nilang hayaan na
hadlangan na lang sila ng kaaway. At kung hadlangan man tayo, di ba, ng kaaway, kailangan tumayo agad tayo. Tsaka, labanan natin si Satan with the word of God. Sabi dito, binigay ko yung mga salita ko, di ba? Binigay ni Jesus yung salita niya para, to set the captives free, di ba? Para tanggalin yung mga bandage sa atin at kung ano man gapos ng kaaway. Sabi nga dito, do not let the devil take your gifts. Kaya kung ano man yung binigay sa atin ng Panginoon, ipag-pray natin yan hanggang magamit natin yan ng lubusan sa Panginoon. Tapos, ayan, sabi dito sa verse, ayan, hindi ko mabasa. Sabi sa Ephesians, see then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time because the days are evil. Na sa panahon ngayon, di ba, wag na tayo magpa-tumpik-tumpik pa, di ba? Magpagamit na tayo sa Panginoon. At sabi nga din dito, ayan, Tagalog lang pala. Ayan, sabi diyan, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makakagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. May nabasa ako sa Facebook, sabi doon, na yung mundo, punong-puno na siya ng mga yung mga critics, yung mga nakikritik na, ba't ganyan, ba't ganyan ang narating mo, ganyan. Kaya sabi doon, na tayong church, dapat wag na tayong mang-critic ng kapwa natin, kundi yung tayo, gawin natin yung mga one another sa Bible na pagpe-pray natin, yung one another, i-encourage natin yung one another, kasi nga, kailangan na nating i-redeem yung time kasi pasama na ng pasama yung mundo. At wag na tayong pumayag na kahit yung oras natin na nakawin nga ng demonyo. At sa pangalawang pinto naman, ayan, ang laman ng pangalawang pinto, ayan, piles and stacks of money in different currencies. Mga tumpok-tumpok na pera, may mga peso, may euro, may yen, may mga dollar, ganon. Basta super dami daw. Mula pa nung yung mga lumang currency. Di ba dati yung mga lumang pera, yung may papel pa na 10. Ayun. Basta, ayun, may ganon pang pera. May mga ganon na daw sa impyerno. Yung mga pera nung sinauna pa. Naisip ko yung pera sa Bible. Yung yung hinulog. Basta, yung may mukha ni Cesar Augusto, sinisip ko baka nga nandun din. Kasi simula daw nung una hanggang ngayon, may mga tumpok-tumpok na pera. Tapos, sabi dito sa verse, sa Matthew pala to. Sabi dito, therefore, take no thought saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? Etong verse na to, parang nagigets ko lang siya kapag giving. Parang nung mga nakaraan, parang inisip ko, pag giving, ito yung verse na unahin mo si Lord para yung mga blessing, second na lang yan, yung blessing na yung susunod sa'yo. Pero yung minimin pala ng Panginoon dito, yung sobra-sobra na, yung parang may minimin si Lord dito na hindi natin maintindihan. Pero ayun nga, kailangan, di ba, malus na natin yung mga ninakaw ng kaaway na salapi nga sa atin. Tapos, wait lang. Ayan. Tapos, nung nakaraan kasi, nung papasok nga ako sa office, di ba, jeepney strike ngayon. Nung nasa bandang Alabang na ako, nakita ko yung ang unti lang kasi ng jeep noon. Tapos nakita ko yung mga jeep nakaparada sa Alabang. Tapos may mga nakalagay doon, no to jeepney, face out. Yung mga driver, naglalagay silang, may hawak silang ganon, tapos may nakasulat na ganon. Tapos parang yung puso ko. Parang naawa ko sa mga driver. Sabi ko, kasi nga nabasa ko na to Sabi ko, naawa ko na grabe magnakaw si Satan. Hindi lang sa mga believer, kundi dun sa mga unbeliever din na yung grabe siya magnakaw na yung spirit of poverty, totoo talaga. Kaya dapat i-rebuke natin yon. Parang nag-grieve yung puso ko na makita yung may mga naghihirap, tapos may mga tao nagyayaman, pero alam mo na gawa lang naman ng kaaway lahat yon. Tapos, di ba, kaya ko sinasabi yung mga bagay na to sa inyo, itong mga doors na to, para malaman natin kung ano ba yung dapat na i-rebuke nga, tsaka dapat na ipag-pray. Tapos, nung nakaraan,
nasa Calamba kami nung mga boss ko kasi may minute kami doon na isang broker kasi client namin yon. Tapos yung broker na yon may ano siya, may friend siya sa loob ng Malacanang. Tapos yung friend niya sa loob ng Malacanang, nagkwento sa kanya. Tapos sinabi niya lahat ng mga ginagawa ng president natin ngayon. Kung ano yung totoong nangyayari sa Malacanang, sa government, ganyan. Tapos nung narinig ko yung kwento na yun, parang naiiyak ako. Grabe, yung mga Pilipino, ano, ganito nararanasan, pero may mga ganong nangyayari sa government. Kaya kailangan ipag-pray po natin yung gobyerno natin kasi kahit yon, 'di ba, inaatake nga din ng kaaway. Pero 'di ba, sabi nga din dito sa book na kung paano binless ng Panginoon si Abraham, si Isaac, si Jacob, ganun din niya tayo ibe-bless na, 'di ba sila dati ang dami-dami mga kahayupan, yung mga yung hayop na mga alaga, 'di ba? Ang dami nilang mga ganon. Tayo, 'di ba? Kaya din tayong i-bless ng Panginoon more than sa pagbe-bless ng Panginoon sa kanila. At sabi dito, gusto ng Panginoon na i-restore yung mga financial blessings sa mga anak niya, pero kailangan na i-make sure natin na tama yung priority natin sa mga paglilingkod. Tapos sa pangatlong pinto naman, eto, nakita nila yung mga little coffin o yung mga maliliit na kabaong. Ang ano pala dyan, yung case pala dyan, andyan yung mga kabaong ng mga, kasi wala dyan yung mga kaluluwa ng mga baby na pina-abort. Mga kabaong lang kasi para daw may record si Satan na ginawa ng taong to, nagpa-abort siya kaya may maliit na kabaong dyan. Pero feeling ko naman walang naggaganto sa atin. Kasi nga alam naman natin yung ano, 'di ba? Yung katuruan ng Word of God. Tsaka basta alam natin yung sinasabi ng Bible. Sabi, eto, maganda yung verse na yan sa Psalm 139. Na tayo, 'di ba? Pinili talaga tayo ng Panginoon para maglingkod sa kanya. Kaya wag na tayong ma-discourage kundi yung mamuhay tayo sa kung saan tayo at kung paano tayo tinawag nga ni Lord. At share ko. Ayun. Sige. Sa pang-apat na pinto, ayan, nakita dito yung malaking screen, tapos pinapakita doon lahat ng mga ginawa ni Satan mula dati hanggang ngayon. Nakalagay daw doon sa screen, piniplay yung ano nangyari sa Holocaust, yung mga patayan, yung mga ano, yung mga immorality, basta yung mga ano, yung proud na proud si Satan ipakita yung mga ginawa niyang kasamaan sa screen na yon. At sabi nga dito ni Jesus, I've sent my power and presence that I want them to give all to me, not just part of themselves, but all to me, so that they'll have the anointing and the power to set their families free. Yung sinasabi dito na may mga time din kasi na, di ba si Satan sinisira niya yung mga pamilya. Pero ang sabi nga dito ng Panginoon na gusto niya yung ano, yung full surrender nang sa gayon ay ma-catch natin yung anointing para maligtas nga din yung mga pamilya natin na kahit tayo, di ba, alam natin yung mga kasamaan na ginawa ni Satan. Pero kayang-kaya nga yun ano, yung baguhin nga ng Panginoon at ayusin nga yan. Sabi dito, Satan has abused us with powerful seductions. But we must understand that we have the authority in Jesus' name to rebuke him. Tapos sa pangalimang pinto, hindi ko pala nasabi sa isang pinto. Isang pinto. Parang yung isang pinto doon, di ba? Sabi doon, sa isang pinto na yun, yung unang pinto, kasabay nung nakita yung mga damit, yung mga pera, na may mga mamahaling sasakyan din daw pala doon. Na ano, parang naisip ko doon, ayun na siguro yung pinagpe-play naming H100 nandun pa, kailangan ano, bawiin na. Kailangan yung mga sasakyan na pinagpe-play ng church makuha na sa gapos nga ng kaaway. Tapos ayun, naalala ko lang. Tapos dito sa door 5, yung communication, nanakaw din pala ng kaaway yung communication sa mga buhay ng tao, lalo na sa mga Kristiyano. Sabi dito, nanakaw ni Satan yung communication between the people sa church, communication yung prayer sa yung tao sa Diyos, tapos
communication between sa mga pamilya, kaya may mga nag-aaway-away. Pero 'di ba, ang kalooban ng Panginoon, yung mabalik yung mga dating relasyon ng mga magkakaibigan, mag-aasawa, yung relasyon sa Panginoon na yung pag nag-pray ka, yung ma-answer agad. Ang ginawa ni Satan, di ba, ninakaw niya even yung communication. Ninakaw niya even yung list na pinakaakala natin kukunin niya. Kaya di ba, dapat sa atin po, mabalik na din sa church natin yung mga pag-uusap-usap, yung mga, yung mga pagtatanggal na ng mga pagiging assuming na feeling ko kasi ganito, ganyan. Parang nung nakaraan may umiyak, sabi, feeling ko kasi ate, ganito, ganyan. Sabi ko, tigilan mo yung feeling na yan. Sabi ko, niloloko ka lang ng feeling na yan kasi, di ba, kinakausap naman kita, feeling mo lang yan. Parang ganun, sabi ko, tigilan mo yan, dapat hindi ganyan kasi hindi naman yan yung gusto ng Panginoon. Kasi nga, ganun nga si Satan na pinag-aaway-away niya yung loob ng church. Ninanakaw niya yung communication. Kaya kahit yung communication, kailangan nating mabawi. Kaya 'di ba kung may mga moment na na-hurt man tayo o tayo yung naka-hurt, ayusin na po natin yung isettle na natin yung relasyon natin sa isa't isa. Kasi kalooban ni Lord na maging maayos tayo sa isa't isa at maging maayos po tayo sa Kanya. At sabi nga din dito ni Mary Kay Baxter, tinanong niya si Jesus na, Lord, kahit ba sa mga sarili naming mga buhay, na kahit ba pinili naming tahimikan, kailangan ba sabihin namin? Parang yun, tumahimik ka na lang kasi para matapos na yung gulo na to. Kailangan ba, Lord, isettle pa din yun kahit okay na? Pero ang sagot nga dyan ni Jesus, yan, sabi niya, I want my people to know that I love them and that there is my grace and forgiveness. I want them to begin to communicate again and to love again and to share again. I want to restore your relationships like the spirit of Elijah. Yung sinasabi dito na yung spirit of Elijah, ayan nga yung na-restore yung relasyon ng ama, yung tatay sa anak. At ganun nga yung kalooban sa atin ni Lord, di ba? Ma-restore yung relationship ng bawat isa. At sabi nga sa 2 Corinthians, yan, now the Lord is that spirit, and where the spirit of the Lord is, there is liberty. Ayan. Ayan, dahil alam na natin na may Holy Spirit, di ba? Napapaos na. May Holy Spirit, di ba? Meron na tayong kalayaan at malaya na tayo dahil pinaunawa na sa atin ng Panginoon kung ano yung mga ninakaw ng kaaway. Kaya ngayon, binibigyan niya tayo ng keys o ng mga susi para mamuhay sa kingdom ng Panginoon na boldly tsaka may authority. Yan yung unang key, seeking the kingdom. Ayan, nilagay ko na lang po yung mga verse dyan. Ayan, i-check nyo na lang po yan. Ayan yung verse na, seek His kingdom and these things will be added unto you. Na isa pala sa mga paraan para makawala tayo sa gapos ng kaaway ay yung isik natin ng isik yung Panginoon nga. Na unahin natin siya, di ba? Higit sa lahat ng bagay, higit sa lahat ng mga tao, di ba? Unahin natin yung Panginoon. At yung pangalawa naman, binding and loosing. Sayang yung isang PowerPoint. Kasi umaapoy yan. Wala lang. Ayan, binding and loosing, di ba? Isa to sa mga key para ma-claim natin kung ano yung dapat para sa atin. Yung pagre-rebuke tsaka paglulus nga din ng mga blessing. At sabi nga din dito, yan, sa book po ito nakalagay. I have given you the authority to bind the devil, to loose my power upon the people, and to set the captive free. I am anointing you with great powers to set the captive free. Ayan, di ba, ina-anoint tayo ng Panginoon para magawa natin, di ba, mabind natin yung kaaway at malus natin kung ano yung dapat na sa atin. Yung sinasabi sa Bible na whatever we bind here on earth will be bound in heaven. Na kung ano yung nire-rebuke natin dito, talagang mawawala at mamamatay nga yung demonyo. At kung ano yung pinapakawalan natin, di ba, malulust yun sa kalangitan. At marireceive natin yun kasi we are seated with Christ in the heavenly places. At yung pangatlo naman, yung Jesus name and authority. Na si Jesus, di ba, binigyan na siya ng power. Binigyan ng power yung pangalan ni Jesus para magligtas nga. Tsaka
ayun nga, to set the captives free. At binigyan na ng authority si Jesus nga, di ba? Kaya ang ginagamit natin, di ba, yung pangalan ni Jesus kasi may power na nga po yun. Tapos, kaya pag nagre-rebuke tayo, di ba, ginagamit natin yung pangalan ni Jesus kasi nga, may power yon at isa pala yun sa mga susi talaga. Tapos sabi dito, yung iba pa, hindi ko na nalagay yung verse, nasa isang PowerPoint. Yung obedience, compassion, love, humble spirit, tsaka spiritual discernment. Mga key po yan para maklaim natin kung ano yung dapat na sa atin, di ba? Obedience sa Panginoon, compassion, dapat nagsishare pa din tayo ng Word of God, love sa Panginoon, tsaka sa isa't isa, humble spirit, yung hindi tayo nagmamayabang na, ganito na yung narating ko, ganyan. Kundi dapat, di ba, nagpapakumbaba pa rin tayo at kung may iyayabang tayo, di ba, let us boast sa pangalan nga ni Jesus at yung spiritual discernment na kung ano yung tamang judgment, di ba, na galing nga sa Panginoon at yung base sa Word of God. Sabi din dito, we cannot allow Satan to rob us or deceive us any longer. Diba sabihin natin sa kaaway na enough is enough. Sabihin nga po natin yon. Ayan, imagine niyo nakaharap niyo yung kaaway. Sabihin niyo enough is enough. Ayan, ganyan na ba yun? Parang sige, isa pa, yung powerful. Ayan, diba? Enough is enough in Jesus' name na wag na natin hayaan yung kaaway na nakawan tayo o lokohin tayo. Sabi dito, we are in war against Satan and his powers of darkness na, diba, bago mag-end yung taon na to, dapat yung kino-confess natin na hindi tayo aping-ape, hindi tayo kawawa, hindi tayo nagkukulang, kundi, diba, pinagpala nga tayo ng Panginoon. At kung ano yung ninakaw sa atin ng Satan, i-redeem na natin yon sa pamamagitan ng blood ni Jesus. Kasi nga, there is power in the blood of Jesus. Tapos sabi din dito, ni John Bevere, yan, if you don't walk in your God-given authority, the enemy will seek to take it away and use it against you. Na kapag hinayaan pa natin na yung mga dull moment, yung mga idle times sa buhay natin, nanakawin lang ng kaaway sa atin kung ano ba yung dapat na sa atin, kung ano ba dapat yung binigay ng Panginoon. Kaya di ba dapat mamuhay na tayo with authority dahil kayang-kaya natin gamitin yung pangalan ni Jesus. At sabi dito, when God calls you and chooses you for a mighty work, you truly pay a price. Na naniniwala ko na lahat sa atin dito, tinawag tayo ng Panginoon para sa mighty work na tinalaga niya. Na lahat tayo dito may calling, di ba? Hindi lang naman lahat ng tumatayo dito sa pulpito yung may calling. Lahat tayo na tinawag tayo para i-share yung word of God, tapos para maligtas nga yung mga pamilya natin, di ba? Lahat tayo, kailangan natin, i-rebuke nga yung demonyo para ma-overcome natin siya at mapanalunan nga yung mga pamilya natin. Sabi diyan, we have to pay a price na kailangan sumunod na po tayo sa Panginoon na lahat tayo, di ba? Ako, lahat ng mga nakikita nyo, kailangan mag-pay the price na tayo. At yung sinasabi nga din ni Catherine Kuhlman na, akala nyo ba ganito lang, yung parang, akala nyo ba ganito, akala nyo ganito lang kadali ma-meet yung Holy Spirit na, di ba, siya close siya sa Holy Spirit, pero sabi doon, you have to pay the price na kapag pinagpe-pray ka ng Panginoon, mag-pray ka. Kapag pinagbabasa tayo ng Bible, magbasa tayo kung gusto talaga natin sumunod sa Panginoon. At sabi dito, ayan, may mga pagkakataon na madami tayong pinagdadaanan para sundin yung calling ng Panginoon. Pero okay lang yan kasi nga, yung kalooban naman ni Lord yung nasusunod nga natin. Tapos sabi dito, you will overcome by the blood of the Lamb and the word of your testimony. And I am able to make all my people overcome if they listen to me. Na makaka-overcome tayo, di ba? Kapag nakinig nga tayo sa Panginoon. Sabi dito, you have the power to speak my blood over these demonic beings. Kaya maganda din po talaga na, yung kapag nagre-rebuke tayo, parang sasabihin natin na,
Kasi may ganun akong faith confession na yung sinasabuyan kita ng banal na dugo ni Jesus, yung mga ganun, yung ginaganon mo yung kaaway kasi kapag nga may dugo ni Jesus, di ba, na-overcome yung mga bagay. Kasi sabi nga din dito, Jesus' blood has never lost its power. Yan, powerful pa din yung blood ni Jesus, kaya gamitin na nga po natin to. At sabi nga po sa John 3, ayan, na tayo dyan, yung sinasabi sa verse na yan, na tayong lahat, simula nung tinanggap natin si Jesus, we are born of the Spirit. Nung hindi pa tayo Kristiyano, kapag sinabi kung ano yung components ng isang tao, ang sinasabi, body, soul, and spirit. Body una kasi fleshly pa. Pero dahil we are born of the Spirit, na tayo, kapag dinedescribe, ano ka, tao ako. Pero, di ba, spirit, soul, body, huling-huli na yung body kasi yung body, yung flesh, pagdaday to self na yon. At nung simula nung tinanggap natin si Jesus, yun nga, we are born of the Spirit. Kaya, kung ano man yung, kalooban ni Lord na nasa heavenly realms pa, i-claim na natin yon. At sabi nga din dito, ayan, dapat palagi tayo nagda-die to self at magpa-feel palagi ng Holy Spirit. Ayan, dahil born of the Spirit na tayo, we need to live on the spiritual realm. Na wag na tayong, yung yung mamumuhay tayo kagaya ng mga tao sa mundo, kundi mamuhay tayo sa spiritual realm na bilang citizens ng kingdom of God nga, na dapat hindi na natin ini-enjoy yung mga carnal things, yung mga kaworldlihan, kasi we are living spiritually at we are already born in the Spirit na. Kaya 'di ba, i-take over na natin yung dominion anointing na binigay sa atin ng Panginoon. At sabi dito, when you know whose you are, you'll know who you are. Kapag kilala mo kung sino ka, o kung sino nagmamay-ari sa'yo, o kung kanino ka galing, makikilala mo kung sino ka. Kunyari si Jillian, yung magulang niya doktor. Kapag tinanong mo, sino ka Jillian? Ay, lahi kami ng mga doktor, ganyan. Kasi yung magulang niya, yung mga doktor, yung mga pinanggalingan niya, mga doktor. Kaya alam natin si Jillian, may dugong doktor. Parang ganon. At kung alam natin yon, 'di ba? Na tayo, 'di ba? Sa Panginoon tayo, 'di ba? Yung Panginoon yung nagmamay-ari sa atin. Kaya dapat kilala natin kung sino tayo sa Panginoon. Dahil kapag kilala natin kung sino tayo, alam natin kung ano dapat yung meron tayo. Meron dapat tayong pagpapalang ganito, kaya dapat kinaklaim natin yon. At sabi dito, dahil born of the Spirit na tayo, kailangan yung mga isip natin, yung mga puso natin, dapat palagi yung nire-renew, tsaka reward. Ibig sabihin, dapat connected lagi sa Holy Spirit para malaman natin yung next. Yung ginosko. Sabihin nga natin, ginosko. Ayan yung ginosko. Ayan yung yung perfect will ng Panginoon. Na yung sinasabi dyan sa verse na, wag na tayo makipattern sa mga worldly pattern, kundi alamin na natin kung ano yung ginosko, di ba? Kung ano yung perfect will of God nga. At sabi din dito, what you pray for reflects what you believe about God. At having known that, di ba? Having known this, makipagdigma na tayo spiritually, di ba? Makipag-warfare na tayo. I-rebuke na natin lahat ng mga deception ng kaaway. Ipag-pray na natin na ma-deliver tayo sa kung ano man yung mga bumibihag sa atin, di ba? Ipag-pray na natin na yung makawala na tayo. Di ba? Call upon the name of the Lord and you will be saved. Na kung naniniwala tayo na si Lord, great and mighty siya, talagang ipag-pray na natin yung iniisip natin na impossible kasi He is the God of impossibilities na kaya niyang gawing possible lahat ng bagay na iniisip natin mga imposible. Sabi dito, the chief purpose of prayer is that God may be glorified in the answer. Na kaya tayo nagpe-pray kasi para sa mga answered prayers natin, mag-glorify nga yung Panginoon. At sabi po dito, prayer is often viewed as work instead of fellowship. Yan, sabi yan ni David Liga Hernandez.
Ayan, sinabi niya yan na yung mga tao, kaya sila nahihirapan mag-pray kasi parang tinatrabaho na lang, yung ritual na lang, kailangan ganito, ganyan, dapat sunod-sunod, ganito. Pero di ba kapag nalaman natin na dapat fellowship yun sa Panginoon, magiging excited nga tayo sa prayer nga dito. At yung kanta nga kanina, di ba, yung Come Holy Spirit, yung sinasabi doon na, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands. Na kapag gano'n na yung tingin natin sa Panginoon na yung gustong-gusto natin ma-reach yung puso ng Panginoon, magiging madali sa atin yung prayer. At sabi nga doon, nothing compares to this place where I can see you face to face. Kaya 'di ba, gano'n na ba yung dinedesire ng mga puso natin, yung makakatagpo natin yung Panginoon na tayo naman yung magta-touch sa Kanya nang sa gayon, 'di ba? Mabago yung mga pinagpe-pray natin dito sa lupa na mangyari. At sa isa pang ni David Diga Hernandez, may natutunan ko tong tatlo na to, na sa mga pagpe-pray pala natin, may tatlong ginagawa yung Panginoon. Di ba may mga time na feeling natin yung wala si Lord, pero ang totoo, nandyan pala siya. Ayan, sa mga malungkot daw, mga nade-depress, mga nadi-discourage, si Lord, kapag nagpe-pray tayo, niyayakap daw tayo ng Panginoon. Kaya 'di ba kapag may mga pag may time pag may time na malungkot yung isang tao, tas kapag narinig mo umiyak na yan sa prayer, niyakap na yan ni Lord. Tapos yung may mga sakit, kapag pala may sakit yung tao, tapos nagpe-pray siya na, Lord, pagalingin mo na ako. Si Lord, ang ginagawa sa kanya, tinatouch siya. Yung hindi lang basta kundi tinatouch siya. Kunyari, may masakit sa gantong part, tinatouch siya ng Panginoon. At may mga prayer din, may mga nagpe-pray din na nilalagpasan lang ni Lord. Parang bakit kaya nilalagpasan lang ni Lord? Kasi yung mga taong yun pala na nilalagpasan lang ni Lord, hindi ibig sabihin may kasalanan na sila agad, na hindi nagre-repent. Ibig sabihin pala, yung mga taong yun, alam na nila kung sino sila sa Panginoon. Alam na nila yung authority nila to trample every snakes and scorpions. Alam na nila kung paano na sila in-equip ng Panginoon. Kaya si Lord, nilalagpasan na lang sila kasi alam na ni Lord na malakas na to, kayang-kaya na neto makipag-battle. Kaya, di ba may mga time na feeling natin, yung parang walang ginagawa si Lord, parang di natin siya maramdaman. Pero ang totoo, talagang nandyan ang Panginoon. At kailangan lang natin maniwala na andyan nga yung presensya niya. Sabi dito, ayan, maging matatag na tayo ngayon na mighty army ng Panginoon, na mighty soldier, at dumating na, kailangan na nating dumating sa point na mag-decide na tayo na yung lumalaban na tayo sa kaaway, na hindi na ito yung time para magpabebe tayo kasi ang dami na nating natutunan. Diba, ilang years na yung church natin, ilang years na tayo sa Panginoon, may Bible tayo, nagpe-pray tayo, diba? Kaya kailangan hindi na tayo maging pabebe. Ayan, tsaka kung magde-decide tayo na sumunod sa Panginoon, sumunod na tayo, yung wag na tayo magdo-double think. Huwag na tayo magdadalawang isip na, susunod ba ako kay Lord o hindi? Si Altair kasi sabi niya, double think to. Ayan. Kung susunod tayo kay Lord, sumunod na tayo. Kung magde-decide tayo na umalis kay Lord, umalis na tayo. Kasi yung kailangan ng Panginoon, yung mga totoong Kristiyano na yung lalaban, hindi magpapa-ape, hindi magpapa-discourage, di ba? Kaya sumunod na tayo kay Jesus. At kung si Jesus yung pinili natin, di ba? Panindigan na natin na last prayer meeting na to, ng taon na to, na parang thank you Lord, nataguyod tayo hanggang ngayon. Ayan, kaya kailangan, di ba? Yung bawat isa sa atin, di ba, na nakikita natin ngayon, kailangan, next year, nandyan pa din tayo. Amen. Yan, kung pinili natin sumunod sa Panginoon ngayon, dapat hanggang next year, hanggang mag-rapture, sumusunod na tayo. Amen. Ayan, no more playing games. Sabihin nga natin, wag na natin laruin yung Kristiyano nating pamumuhay. Ayan, sabi dito, yan, God is getting ready to bring an avalanche of miracles to the earth. Ayan, kapag sinabing avalanche, nakakita na kayo ng snow?
Hindi pa. Di ba sa picture, nakakita na tayo ng snow sa picture. Ayan, kung sa atin may bagyo, may landslide. Sa ibang mga bansa na may snow, may avalanche. Sabihin nyo nga po, avalanche. Yan yung avalanche. Ito yung time na yung snow from the top of the mountain gumuguho at nade-destroy lahat ng mga bahay sa yung ilalim, ganun. Parang landslide lang, pero snow yun. Ayan. Ganun yung gagawin ng Panginoon kapag ready na tayo. At ngayon, di ba, nire-ready na tayo ng Panginoon para ibuhos niya na yung mga miracle na kailangan nga natin. Yung para rumagasa na yung mga pagpapala na pending na dapat na-receive na natin. Kaya kung ready na tayo, di ba, sakop tayo ng avalanche na yan. Sakop tayo ng mga gagawin ng Panginoon na mga miracle. Kaya, di ba, makiisa tayo sa pag-ascend, sa pag-akyat, di ba, sa heavenly realm, kung saan nandun yung Panginoon. Para kapag dumating yung avalanche na yan, makakatch natin yan. Kaya, ngayon, di ba, sa pagpe-pray natin, i-touch natin yung heaven, i-touch po natin yung kalangitan, nang sa gayon, yung mga prayer natin, mabago niya yung earth. Ayun yung sinasabi sa kanta, touching heaven, changing earth. I-touch natin yung Panginoon. Umakyat na tayo sa langit, hindi yung patay, kundi akyatin natin yung heavenly realm na yung kalooban nga ng Panginoon na akyatin natin, di ba? I-touch natin siya. Nang sa gayon yung mga answers sa prayer natin, masagot na. At sabi nga dito sa last, yan, get ready for a ride in the Spirit, for you will never be the same. Na mag-ready tayo ngayong gabi, baka dalhin tayo ni Lord kung saan man. Dalhin tayo ni Lord sa langit, may magka-vision sa atin. Dati, ang dami-dami nagtatestimony na yung nagkaka-vision, isa ako doon. Iyak ako. Sabi ko, Lord, namimiss ko yung ganun. Pero ayun. Kaya ibalik yun ng Panginoon sa atin. Kapag naging ready nga din tayo. Kaya ngayon, di ba, let us touch the heaven to change the earth. Ayun lang po.